everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, my top 12 early favorites dito sa Miss Universe. Sino-sino ba tong mga to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa darating na Miss Universe kasi talaga namang kakaiba ang bardagulan ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe. At nakita natin na lahat sila parang malalakas, lahat sila ay talagang merong sinabi na masasabi mo pang Miss Universe. Sabi ng ganon, sino ba ang change for boys? So, di ba? So, malalaman natin yan. Kung sino ba talaga yung pang Miss Universe, sino ba yung magaling kumuda, sino ba talaga ang kakabog sa competition na to. Siyempre, abangan natin yan sa November 18. Aha. So, are you excited guys? Kasi ako, sobrang excited na ako. Pero kahapon nga, ito na. So, nagsama-sama na yung mga kandidata ngayon dito sa Miami kung saan may event kasi sila na gagawin dyan. Ito nga ay ang Smile Train. Oho. Kung saan nagsama-sama ang mga Latinas. At ito nga, nagkabugan nga yung mga Latinas sa kanilang pa-dinner kanina. Ay nako, bongga. So, dyan nakita mo na kung sino yung Latina na paandar, sino ba talaga yung kabogera, sino ba yung ex-senadora, sino ba yung talagang masasabi mo, mukha talagang ayaw magpakabog, di ba? So, isa sa mga nakita ko, si Miss Puerto Rico. Promise, talagang feeling ko, dito pa lang paandar na si Miss Puerto Rico. Event pa lang to ng Smile Train ha. Pero kung kumabog na ang lola mo, kala mo nag-start na ang beauty pageant. Ando doon na talagang laban na laban siya. Ang taas ng energy, kumakabog, styling, panalo, at winner ang mga eksena. Ando doon talaga na ready to fight talaga ang Puerto Rico ngayong taon na to. At parang feeling ko, dito pa lang sa event na to ay paandar na siya. Mas magpapaandar pa to sa mga susunod niyang eksena sa Miss Universe. Nakita nyo ba yung video na nilabas ni Puerto Rico? Yung nagmaigsi din siya ng buhok. Ay, oh my God. Nagandahan ako sa kanya, lumabas ang kaseksihan niya doon. Nakita mo ang daeg, nakita mo yung balikat, yung hugis ng katawan. Sabi ko nga, mukhang na-inspired talaga sila kay Michelle D. At parang gusto talaga nilang magpakita ng short hair din na ganito at makita yung ganda nila. In fairness, bumagay sa mukha niya yung short hair kasi kung papansinin mo, yung mukha niya kasi sobrang liit lang. Yung mga ganun kasi maliliit ng mukha, talagang lulutang talaga yung ganda nila. Yung physical appearance talaga makikita mo yung complete ng kaseksihan kapag ganun kasi yung hair mo. Sa mga ganyan ha, na maliliit ng mukha. Kaya parang feeling ko, etong si Puerto Rico, pagdating sa styling ay ready to pagdating sa competition ng Miss Universe. Kasi kung nakita mo siya kanina sa videos niya, oh my God, masasabi mo, mukhang ex-senadora talaga yung lola mo. Pero ang tanong ko, makakatulong ba yung galawan talaga ni Puerto Rico sa mga eksenang ginagawa niya ngayon? Ayan ang malalaman natin sa Miss Universe. Kasi at the end of the story, syempre, who's the spoke well person at the more elegant, syempre siya ang mananalo. So, sana ma-keep lang talaga ni Carla kung paano maging isang kandidata ng Miss Universe. So, di ba? So, malaman natin yan kung anong pasabog ng lola mo pagdating sa competition. Gusto ko din si Shanice Palacio, si Nicaragua. Yes, si Miss Nicaragua, nakita mo, simplihan lang. Pero nagpatikim siya kanina ng pasarela niya. Oh my God. Parang hindi niya binibigay ang lahat. Parang nandoon lang siya sa momento. Nandito tayo sa event para sa Smile Train, hindi pa to competition. O, di ba? Hindi katulad ni Carla, nakala mo laging nagkukumpit na bawat eksena at bawat dumidikit siya sa mga Latinas, kailangan talagang siya ang mag-shine. Paandar talaga siya. Pero etong si, sobrang simple lang ni Shanice. At
parang feeling ko, mas natakot ako sa kanya kasi parang pagdating sa competition na Miss Universe, doon to magpapasabog. Pag yung talagang yung real competition na. So, marunong maglaro si Nicaragua more than dito kay Puerto Rico. Kasi sa Puerto Rico, gumagawa ng ingay at eksena. Si Nicaragua, simplihan lang pero nandoon mararamdaman mo na parang mas palaban siya. Ganon. Si Venezuela, isa rin to sa mga nakita ko kanina sa video na, oh my God, sobrang paandar din ang eksena. Sa totoo lang, nandoon na parang nakita ko sa kanya yung mga drama noon ni Amelia Vega na, alam mo yung pakindat-kindat, yung facial expression ba? The more, kung itong si Puerto Rico, more on galawan, siya naman facial expression talaga ang labanan. O, di ba? So, yun, parehas silang dalawang papansin sa event kanina ng Smile Train sa kanilang pa-dinner. At saka, si Mexico, hindi ko alam kung nag-hold back ba to or pero kung ganda ang pag-uusapan, sobrang nagandahan ako sa kanya. Sa totoo lang, nakita mo talaga na parang wow, panalo. Beauty pa lang, perfect na. So para sa akin si Mexico, kailangan lang talaga ng training kasi yung naglakad sila ni Puerto Rico, Venezuela at saka siya, oh my God, nalamon siya kagad doon. Alam mo na ex-senadora talaga si Puerto Rico pero si Venezuela nandoon na hindi ako magpapakabog, kailangan papansin din ako dito, ganon. At saka ito naman si Mexico, medyo hirap talaga siya sa dalawang to. So yon, so kita na natin kung sino ang malalamon. Sana lang talaga may panahon pa siya maghanda para sa kanyang pasarela training. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda siya sa dalawa. Ando doon yung height, nandoon yung makikita mo na elegante yung dating. Pero syempre, importante pa rin yung galawan dyan, di ba? And then, sino pa ba? Ayun, si Colombia. Oh my God, si Colombia. To be honest, ang parang nakita ko, ito na yung magiging style talaga ni Colombia sa buong competition ng Miss Universe. Parang wala kang makikita sa kanyang something new. Parang hindi ko nakikita na itataas niya yung buhok niya. Hindi ko nakikita na mag-fully makeup pa siya sa nakita natin. Ito na talaga yung ganito na siya. So, pag dinikit siya sa ibang kandidata, madali siyang malamon, madali siyang maligwak. Pero kapag solo niya, nandoon na mararamdaman mo na paandar siya, nandoon yung pagiging strongest ng isang Colombia. Pero kanina si Camila, yung dinikit na siya kay Puerto Rico, wala, nalamon siya ni Puerto Rico. Para sa akin so, parang dapat mag-ingat lang si Colombia sa mga galawan niya kasi anytime pwede siya talagang maligwak dito sa competition pag dinikit na siya sa mga ibang Latinas. And then, nandoon ako na sana mag-iba siya ng styling, mapag-aralan niya yung mga bago pang styling sa kanya para mas kumabog pa yung beauty niya. So, yun, sila yung mga kandidata na napansin ko kanina doon sa dinner, sa mga nadaanan ko na video. Talagang masasabi ko, dito pa lang makikita mo na kung sino ang papansin at kung sino yung paandar. Sana madala nila yan hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe. So nag-expect pa ako ng more pasabog sa kanila sa competition. But sino ba yung early favorite ko sa competition ng Miss Universe ngayon? So ako, ito yung first hot pick ko na parang wala pa to hindi pa natin talaga masasabi na oh my God, dapat sila na. So hindi pa. Kumbaga, in terms of photos, beauty na meron sila, yung mga advocacy na naririnig mo sa kanila, eto medyo parang nagustuhan ko sila dito. So, isi-share ko lang sa inyo. Para sa akin, 12 spot ko si Celesteville ng Chile. Yes! Kung photos ang pag-uusapan, gustong-gusto ko yung beauty na meron siya. Yung alam mo yung hindi siya mistisahin pero nandoon lang na talagang yung typical na beauty queen na makikita mo na ganda, sexy, ang seductive yung mukha. So ito yung mga gusto kong beauty. So hindi ko lang alam kung paano yung galawan niya dito sa competition ng Miss Universe at kung paano siya aariba sa ibang kandidata. But for now, isa siya sa mga nakikita ko na parang, oy, ang ganda ni Chile at parang feeling ko pwede siya talagang makipaglaro sa mga kandidata na lalahok ngayon taon na to dito sa Miss Universe. But tignan natin kung ano yung i-offer niya sa organization ng Miss Universe at kung kaya niya bang pumasok sa semifinals ngayong taon na to dito sa competition na to. So, yan ang aabangan ko kay Chile. So, yon. Next is si Miss Bahrain. Gusto ko yung beauty ni Lou Jane.
Jacob, kasi para sa akin, ang charming talaga ng beauty niya. Kung beauty queen ang pag-uusapan, siya ang hinahanap kasi talagang maganda. Kakabugin niya talaga lahat ng magaganda dito sa Miss Universe kasi talagang perfect talaga yung beauty na meron siya. Plus, nandoon yung kanyang personality. Gustong gusto ko. Sobrang nice. Napanood ko yung mga ilang interview niya. Nandoon mararamdaman mo na siya very down to earth. At saka, magaling magsalita, plus nandoon din yung advocacy niya na talaga naman very transformational leader. Para sa akin, may ibubuga ang pambato ngayong taon na to ng Bahrain, but depende na lang yun kay Miss Bahrain kung paano siya mas magiging kumpiyansa sa sarili niya pagdating dito sa competition kapag nakita niya na yung mga kapwa niya nakalaban dito sa Miss Universe. Kasi syempre iba pa rin pag nagsama-sama sila. Individual, masasabi mo na yes, talagang lutang yung ganda niya at masasabi mo na wow, magaling. Pero depende na yan kapag nakadikit na siya doon sa ibang kandidata kasi kailangan talaga confident ka pa din. And then next is India, si Sweta Sharda. To be honest, para sa akin, ang pambato ng India ngayon, katulad ni Harnas, nandoon yung kumpiyansa sa sarili. Pero kung ikukumpara ko yung beauty nila, mas maganda si Sweta. At saka nandoon na mas kumpiyansa si Sweta sa kanyang sarili. At maganda ang pasarela. Mas gusto ko yung pasarela niya kasi parang talaga nandoon yung perfect na lakad. Plus siguro nandoon ang lakas ng kanyang self-confident kasi nga syempre star siya sa India. Kumbaga parang alam niya kung paano makipaglaro sa camera. Alam niya yung perfect angle para sa kanyang eksena, 'di ba? So madali siyang kumbaga mahal siya ng camera. And then sa kanyang mga photos na nakikita ko, pasabog din. Kaya parang feeling ko personality panalo to kasi ando doon talaga masasabi mo na may personality si bakla at kayang makipagsabayan sa mga Latinas at kung sino man mga confident dito sa competition ng Miss Universe. So yan yung aabangan ko dito kay Miss India. Next is Dominican Republic, si Mariana Downing. Para sa akin, ang Dominican Republic ngayon, isa to sa mga masasabi mong magandang mukha. Pero kasi nawa-wonder lang ako, pagdating sa kanyang mga videos, iba yung nakikita kong itsura. More than do sa mga photos niya. Yung mga photos niya talaga, wala akong masabi. Ang perfect ng angulo, ang ganda ng kuha, ang ganda ng mukha. Sa madaling salita, photogenic. Di ba? So yun, mahal siya ng camera pagdating sa photos. Kaya lang sa videos na, parang yung mga galawan niya iba na. So nahihinaan din ako sa kanyang pasarela. Pero tulad nga ng sinabi ni Hazel Ortega, mag-under training pa daw tong si Miss Dominican Republic. Kung i-base ko yung last year na candidates nila, sabi ko mas kumpiyansa yon more than dito. Yes, si Mariana, isa sa mga pinakamagandang mukha, pero kung kumpiyansa ang pag-uusapan, I think mas confident yung last year nila. Kaya nakarating yun sa second runner-up place. So ako, umaasa ako na kaya niyang kabugin yun kasi kung maghahanda siya, sabi ko nga sa'yo, ay lalaban to kasi ganda ang pag-uusapan, winner. And then, of course, si Colombia, si Camila Abella. Siyempre, nandoon ako sa part na, ano kayang i-offer niya dito sa Miss Universe? Naloka nga ako sa kanya kasi yun nakita ko siya dito sa Smile Train. Andun siya, hala, sige, eksena doon, eksena dito, palo doon, palo dito, interview doon, interview dito. Sabi ko, sino kaya nag-aalaga ng anak niya ngayon? So, yun. Ayun yung pumasok sa utak ko. Pero kung titignan mo siya, para lang siyang katulad din ng mga ibang kandidata na single woman. And then, nandoon na parang sabi ko, wow, ang sexy ha. So, nawo-worry lang ako sa kanyang styling kasi parang feeling ko, wala siyang may offer na ibang styling, kundi ganong ayos lang. Sa madaling salita, bilang mother, she's lost siyang. Charot. So, yun. Hindi, I mean, parang, hindi ko alam kung ano ba bang styling ang i-offer niya. Kasi parang, hindi ko nakikitaan na gaganda siya kapag tinaas yung buhok niya. Pag minay-kapan mo pa ng todo-todo at lulutang pa yung ganda, wala akong nakikitang ganon. Kundi, parang yun na yan. Kung ano yun nakikita ko sa kanya, yun na yun hanggang sa matapos ang competition. Kaya ang ending baka maligwak siya. Charot. So let's see, tingnan natin kasi lumalaban naman si bakla. Next is si Melissa Flores ng Mexico. Tulad nga na sinabi ko kanina, maganda si Melissa. At nandoon yung, alam mo yung napaka-elegante ng looks niya.
Pero syempre, importante din yung galawan at importante din ang personality. So, dapat makuda ka. Dapat alam mo kung paano makihalubilo. So, parang doon nakukulangan ako sa kanya. Kasi sa mga napanood ko kaninang video, ay parang sabi ko, nako, medyo madali itong ligwakin si Mexico. But, tignan natin kasi syempre kung maghahanda pa siya para sa competition at syempre kung pupunahin pa yung kanyang yung kanyang personality ng kanyang organization, doon natin makikita kung ano yung i-offer nitong Mexico ngayong taon na to. Parang pili ko pwede silang maligwak, possible na hindi rin naman. So 50-50. And then of course, si Miss Canada na si Madison Caldin. Para sa akin, syempre, galing to sa Miss International. Tapos yung nakita ko siya dito sa Miss Canada competition para sa Miss Universe. Sabi ko, hala, nag-transformation ang bakla. At ang galing kumuda nito. Kung beauty ang pag-uusapan, sabi ko sa'yo, kakabog din ang ganda ng Canada. So parang feeling ko mananatili ang Canada sa semifinals ngayon taon na to ng Miss Universe. At isa siya sa mga favorite na candidates ko kasi iba talaga yung ino-offer niya. Kumbaga parang hindi siya katulad ng mga Latinas na parang kung titignan mo sila, iisa ang mga itsura nila, iisa yung galawan. But etong si Miss Canada parang feeling ko makikipagsabayan sa competition na to. So yon. So next is Miss Venezuela na si Diana Silva. Hindi naman natin madidinay na paandar din talaga ang Venezuela ngayong taon na to. Sa nakita natin video, nako ha, hindi siya basta-basta magpapakabog. So nandoon syempre yung pressured sa kanya na, alam mo yon na parang kailangan malagpasan niya yung narating ni Dudamel, ni Amanda Dudamel noong nakaraang taon at kailangan talaga mas kumabog siya dito sa competition na to kasi mataas yung expectation sa kanya. But for me, I think syempre kung ganda ang pag-uusapan, mas gusto ko yung pretty noong nakaraang taon. Ito kasi parang feeling ko nandoon personality ang ino-offer niya. Yung alam mo yun, yung maharot yung personality niya, very teenager yun dating, yung mga gano'n, yung mga pakindat-kindat, yung drama niya. So, tingnan natin kasi meron din naman to talagang baon sa competition na to kaya ganito to kakumpiyansa. Nakita naman ninyo sa mga video na nilalabas niya, namulot ng prutas sa bakuran niya at ipinamigay doon sa at nakita na yun ng buong mundo. So iba pa rin yung may mga actions na ganyan. Kahit sabihin na natin na hindi naman siya ang nagtanim, nasa bakuran nila yung puno. So, nandoon na makikita mo yung gawain na, alam mo yung pang Miss Universe para mabago ang mundo. Charot! So, yan. Kaya parang feeling ko malakas pa rin ang laban talaga ni Diana Silva dito sa competition ng Miss Universe. And then, of course, in Nicaragua, si Shernis Palacio. Para sa akin, medyo takot ako dito kasi parang iba yung datingan niya. So, yun nakita ko nga siya sa video. Sobrang tahimik lang siya. Pero nakikita mo talaga na sa mga Latinas, ay nako, ito yung hindi mo kailangan magpaandar kasi beauty-wise nandoon. So, ngayon, ang inaabangan ko sa kanya, kung ano ba talaga yung eksena na gagawin niya sa Miss Universe. Kasi dito pa lang, sa kanina, sa Smile Train na padinoy nila, parang doon na hindi siya masyado gumagalaw, hindi siya masyado nagpapaandar, parang nandoon na nag-observe lang siya. At tama naman yung ganon. Huwag mong ibigay yan lahat, huwag mong isipin na dapat katakutan ninyo ako kasi isa ko sa mga pinakamalakas. Dapat mag-showdown tayo sa competition, doon sa mismong laban, di ba? So, yon. Ito yung nakikita kong galawan ni Nicaragua. And let's see. And then, of course, si Carla Gulpo ng Puerto Rico. Tulad nga na sinabi ko, madami na akong sinabi sa kanya. Iba. Ito naman parang ngayon pa lang nagpapakita na alam mo yon, pabibo na sige, laban ako, ito yung personality ko, so matakot kayong lahat. But for me, sana meron siyang nire-reserve sa sarili niya para pagdating sa competition na Miss Universe, hindi mo pinakita na parang ayun na pala yung all out mo na pala yun. So hanggang dyan lang pala yung capacity level mo. Sana may ibubuga pa. But tignan natin kasi kung personality ang pag-uusapan at eksenahan, masasabi ko na si Puerto Rico ay isa sa mga pinakamalakas ngayon. And then para sa sumunod na kandidata sa akin ay wala nang iba kundi si Michelle Marquez D
from the Philippines, of course. Siguro yung iba iniisip nila, ang bias mo naman, Mama Sam, lagi na lang si Michelle D ang gusto mong umeksena. Ako kasi para sa akin, iba pa rin yung preparasyon ni Michelle D. Nakikita mo pa rin yung sincerity niya sa competition na to at kung paano niya hinahanda yung sarili niya. So, I hope na mag-level up talaga si Michelle D sa kanyang paghahanda. Kasi yung nakita ko yung mga Latinas kanina, to be honest, pag dinikit mo doon si Michelle D, lulutang naman yung ganda ni Michelle D doon. Kasi she's a very oriental beauty. Pero kasi, dapat talaga meron siyang baon sa competition. So, yung kanyang advocacy, yung kanyang ilalaban dito sa Miss Universe, I think yes. Pero yung galawan, kailangan talaga mas prepared siya. Kasi tulad nga ni Mexico, magaling magsalita. Pero pagdating naman sa galawan, medyo parang madali siyang malamon. So parang feeling ko, kapag hindi ganun ka-strong yung galawan ni Michelle D, madali siyang malalamon. Pero kung advocacy, beauty, I think yes, panalo. So, yon. So, naniniwala pa rin ako at kumpiyansa pa rin ako kay Michelle D na kaya ni Michelle D makipaggalawan dito sa competition at nakikita ko na parang abangan ninyo si Michelle D kasi iba talaga yung pasabog. So, mas gusto ko lang maganda siya sa kanya mga styling and then mag-makeup siya ng talagang, alam mo yon na kakaiba. So, let's see. Malalaman natin yan. So, doon ako na-excite. Kasi na-excite ako doon sa, nakikita ko ngayon si Michelle D na malakas. Kasi parang kung titignan mo yung kulay, titignan mo yung height, titignan mo yung body, titignan mo yung advocacy, the way kung paano siya magsalita, masasabi mo naman na, uy, may laban ng Philippines. Pero, nandoon pa rin yan kay Michelle D kung paano niya i-level up yung sarili niya sa competition na to. So, yun yung abangan natin. And then, of course, Miss Thailand, si Antonia Forsyth. Si Antonia Forsyth pa rin yung nakikita ko na medyo nakakatakot sa competition kasi nga gawa nga na she is a Miss Supranational. Iba pa rin si Thailand. Iba pa rin yung ipino-offer ni Thailand. Iba pa rin yung naging title kay. So yun yung meron itong si Forsyth. Kaya parang feeling ko kailangan ni Forsyth talaga na ihanda yung sarili niya kasi anytime pwede mawala siya sa eksena. Sa sobrang dami na magagaling na kandidata, kayang-kaya si Antonia Forsyth kabugin ng ibang kandidata. Example na lang si Bahrain. Kung beauty ang pag-uusapan, mas maganda si Miss Bahrain. Sa totoo lang, more than dito kay Thailand. Pero kasi, ang profile kasi ni Thailand ay talaga namang subok. Kumbaga parang nandoon na title holder siya sa supranational. At ayun yung wala kay Lu Jane. Ngayon, ang gagawin dyan ni Miss Bahrain ay kailangan mas talagang dapat kumpiyansa siya more than dito kay Antonia Forsyth. So, paano niya gagawin yun? Sa paghahanda niya sa competition ng Miss Universe. And then, I think, Antonia Forsyth naghahanda. Sana i-level up pa nila. Yung isagad pa nila yung kanilang level up dito sa competition. Kasi tulad nga ng sinabi ko, madali siyang makakain ng ibang kandidata na lumalahok dito sa Miss Universe. So, yan! So, kayo guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang sa inyo na nakikita nyong malakas para sa competition ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!